Ako si Lorilyn. Sana po ay mapakinggan nyo ang naging karanasan ko sa isang ospital nung nanganak ako. Mahirap lang po kami kaya sa pampublikong ospital po ako nanganak. Bawal po ang kasama. Pwede lang na akyatin ka saglit, dalhin yung mga kailangan mo, tapos bahala ka na sa sarili mo. Naiiyak na lang talaga ako noon kahit marami naman akong kasama sa ward. Mga kapwa ko bagong panganak. Bale, kami-kami na lang yung nagtutulungan doon. Kapag magbabanyo ako, babantayan nila yung baby ko. Ganon din sila. Ang asawa ko nasa trabaho. Ang nanay ko ang nasa ibaba ng ospital at naghihintay ng oras na paakyatin ang bantay. May oras lang sila ng pag-akyat. Tapos magsusolo na ulit kaming mga bagong panganak sa ward na yon. Siguro kasi sobrang crowded ng ward. At wala na rin popwestuhan ng bantay, kaya hindi na rin sila pinag-stay doon. Isang hating gabi, nagising ako, naiihi ako. Paglinga ko, tulog na lahat ng mga kasama ko sa ward. Pati ang baby ko mahimbing din ang tulog. May pagkakataon akong mag-CR. Maliit lang ang CR ng ospital. 2 lang ang cubicle at isang salamin sa harapan. May naabutan akong babae na nakatayo sa harap ng salamin. Maigsi ang buhok, nakasuot ng hospital dress. Katulad din sa akin. Pero alam ko na hindi siya taga-ward namin kasi pamilyar na sa akin yung mga mukha ng mga kasama ko ron. Parang noon ko lang siya nakita. Hindi siya tumitingin sa akin pero nag-hi pa rin ako. Tinanong ko kung saang ward siya. Tumingin siya sa akin at sabi, Ward 202. Nagulat ako kasi yun mismo ang number ng ward namin. Sabi ko talaga, saan ba kako siya banda nakapwesto kasi hindi ko yata siya napapansin doon. May sinabi siyang numero ng kama. Nagulat na naman ako. Pano'y ang sinabi niya ay ang numero ng kama ko. Wala naman akong katabi ron. Pero sa totoo lang po, yung ibang kama ron ay 2 bagong panganak ang naghahati sa sobrang dami ng mga pasyente. Nagkataon na wala akong katabi nung araw na yon. Sa isip ko, baka nagkamali lang siya ng sabi, kaya inulit ko ng patanong yung numerong binanggit niya. Pero inulit lang din niya yung numero. Hinayaan ko na lang. Tinanong ko na lang ang pangalan niya. Hindi na siya sumagot. Tiningnan niya ako ng makahulugan, kaya nagbaba ako ng tingin. Dumako ang tingin ko sa kamay niya kung saan nakakabit yung pulseras ng ospital. Yung name tag. Nabasa ko ng bahagya yung apelyido niya na Ramos. Sabay labas na niya ng banyo. Sabi ko sa sarili ko, mahiwaga yata ang babaeng yun. Pagbalik ko sa ward, dahan-dahan lang ang lakad ko. Iniisa-isa ko kasi yung mga mukha ng mga kasama ko. Nag-umpisa akong kilabutan nang hindi ko makita yung babae. O baka naman ginugood time lang niya ako. Baka sa ibang ward siya at hindi talaga sa amin. Nahiga ako na palaisipan sa akin ang babaeng yun na nakasabay ko sa CR. Hanggang sa nakatulugan ko na rin ang pag-iisip sa kanya. Nakisama naman ang baby ko. Umaga na nagising kaya nakatulog ako ng maayos. Habang pinapalitan ko ng diaper ang baby ko, nabanggit ko sa katabi ko yung babaeng nakasabay ko sa CR kagabi. Habang kinukwento ko sa kanya, ay parang natitigilan siya. Tapos nagkatinginan sila ng isa pa naming katabi. Pinaulit sa akin ng isa kong katabi yung hitsura ng nakasabay ko at yung apelyido, kaya inulit ko naman. Doon na nila kinumpirma sa akin na ang nakasabay ko ay hindi na tao, kundi isang multo. Ako naman ang natigilan. Paano ka ako nila nasabi? Kasi isang araw bago pala ako dumating sa ward na yon, ay si Ramos ang nakahiga sa kama ko. Doon daw mismo sa kamang yun siguro namatay. Hindi nila sigurado.
Kasi nung ginigising nila nung umaga, ayaw daw magising, panay iyak ng baby niya. Tumawag sila ng nurse. Agad naman daw inasikaso. Dinala sa emergency room at nalaman nga nila na wala na. Awang-awa nga raw sila sa baby. Kaya pala kako paghihiga ako, pakiramdam ko ay meron akong katabi at may pagkakataon na umuuga ang kama, hindi ko lang pinapansin. At kaya iisa ang numero ng kama namin, siya pala ang pinalitan ko. Tuwing maaalala ko yung pagkakita ko sa kanya sa CR at konting usap namin, kinikilabutan pa rin ako hanggang ngayon. Magandang umaga po. Tawagin niyo na lang po akong Nurse Cici. Sa isang pribadong ospital ako nagtatrabaho. Pero hindi ko na lang papangalanan ang ospital. Basta bandang Quezon City po. Bago pa lang ako noon sa trabaho, kaya hindi ko pa masyadong gamay. Pero may isang pasyente ako na napalapit agad sa akin. Matandang babae ang pasyente. Nung una masungit siya sa akin. Pero siguro dahil kahit anong pagsusungit niya ay hindi ko siya pinapatulan. At mabait pa rin ang pakikitungo ko sa kanya, kaya nakuha ko agad ang loob niya. Nang mapalagay ang loob niya sa akin, ay nagsimula na siyang magkwento ng mga kung ano-ano. Kapag tungkol sa pamilya ayaw niya, parang naiinis siya at nawawala sa mood. Kaya inalam ko ang paborito niyang topic. Sa kanya mismo nanggaling yung pagkukwento ng tungkol sa mga nakakatakot. Basta mapagawi ako sa room niya, kapag oras ng check-up ay hindi maaring hindi siya magkukwento sa akin ng isa. Ako naman syempre, ginagawa ko ang trabaho ko habang pinapakinggan na rin ang kwento niya kahit saglit lang, mapagbigyan ko lang siya. Alam ko kasi makakatulong yun kahit paano sa paggaling niya. Minsan nga ang hirap putulin ng pagkukwento niya. Sinasabi ko na lang na babalikan ko na lang siya kapag natapos ko nang i-check ang iba pang pasyente. Tapos, sasabihin niya na bumalik ako agad. Naawa naman ako kasi yung kaisa-isang nagbabantay sa kanya na apo niya, lagi pang nasa labas. Kundi nasa lobby nasa kantin ng ospital. Siguro nga kasi may ugali ang matanda, hindi lang yata nila maintindihan. Ang malimit nga pala niyang ikinukwento sa akin ay tungkol sa paglalakbay ng mga kaluluwa. Naaaliw din naman ako. Isang beses, hindi ako nakapasok kasi nagkasakit ako. Mga 3 araw. Pagbalik ko, inilagay ako sa night shift. Sobrang traffic nung gabing yon kasi kakatapos lang ng malakas na ulan. Nakataksi ako. Nung medyo malapit na sa ospital, sabi ko kay manong driver, lalakarin ko na lang kasi malilate na ako kung aantayin ko pang umusad ang mga sasakyan. Pagkababa ko, lakad takbo na ako. Buti na lang at wala nang ulan. Pero napahinto ako sa paglalakad nang matanaw ko kung sino ang makakasalubong ko. Ang pasyente kong matanda. Maayos naman ang hitsura niya. Ang damit, nakasapatos pa nga. Nang makita niya ako ay ngumiti siya. Sabi ko, nakalabas na pala siya. Pero bakit wala siyang kasama? At saan ba siya pupunta? Wala siyang sinagot, maski isa sa mga tanong ko. Basta hinawakan niya ang kamay ko at sabi lang ay, salamat ha. Kinabahan ako nang dumampi ang kamay niya sa palad ko. Malamig kasi, kakaibang lamig. Napaisip na ako noon na tao pa ba siya o isa na lang kaluluwa. Binitawan niya ang kamay ko at ipinagpatuloy na ang paglalakad. Gusto ko sana siyang habulin para tanungin pa. Pero ang nasabi ko na lang ay mag-ingat siya. Hindi na niya ako nilingon. Pero ako, nanatili akong nakatingin sa kanya habang papalayo siya. Kasi
nahihiwagaan ako sa mga sandaling yon. Hanggang sa unti-unti siyang nawala sa paningin ko. Hindi ko na alam kung dahil ba sa madilim na yung daan na tinatahak niya, kaya hindi ko na siya nakita o naglaho na talaga siya. Nang makabalik ako sa wisyo, ay tumakbo na ako patungong ospital. Matapos kong mag-login, dumiretso ako sa kwarto ng matanda para i-check kung nakalabas na nga ba siya. Pagdating ko ron, nandoon pa siya. Nakahiga, pero wala nang buhay. Nasa tabi niya ang apo niyang babae. Tahimik na umiiyak. Nanlamig talaga ang pakiramdam ko. Sinasabi ko na nga ba at multo na lang yung nakasalubong ko at nagpasalamat sa akin kanina. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa babae na nakasalubong ko ang lola niya. Nung gabing yun, hindi ako makapokus sa trabaho kasi nasa isip ko ang pasyente kong matanda. Hindi ko rin maintindihan kung paano ko siya nakita. Wala naman akong third eye. Siya lang ang una at huling multo na nakita ko. Siguro ginusto lang talaga niyang magpaalam sa akin. Lalo at sabi ng apo niya, hinahanap daw ako ng lola niya. Kasi nga, 3 araw akong hindi nakapasok dahil sa trangkaso. Tumatak talaga sa akin ang pasyente kong yon at habang buhay ko na siyang maaalala. Sana po ay nasa mabuti ang lahat habang nakikinig sa kwentong ibabahagi ko. Ako po si Vivian. Hindi ko makalimutan ang nangyari sa akin sa ospital na pinagdalhan sa akin ng asawa ko nung manganganak na ako. Sa probinsya po yun. Nakatira pa kami sa liblib na baryo. Ang dapat po sana ay sa hilot lang ako magpapaanak. May kakilala po kami. Kapitbahay lang din namin sa baryo kaya panatag ako sa pagbubuntis ko. Pero noong kabuwanan ko na nga ay bigla namang namatay yung hilot. Inatake daw sa puso habang nangangahoy sa gubat. Kasama ang apo niya. Kaya hindi ko maiwasan na mag-alala. Nang nakakaramdam na ako ng paghilab ng tiyan ko nung umaga pa lang, nagpadala na agad ako sa asawa ko sa pinakamalapit na ospital sa amin. Yung sinasabi ko pong pinakamalapit nasa 3 kilometro pa talaga ang layo. Awa naman ng Diyos ay nakarating kami sa ospital. Sakay lang ng tricycle namin. Pagdating doon, hindi pa ako inadmit kasi malayo pa raw yung tinatawag na CM. Kailangan ko pang magpatatag. Sinabihan ako ng doktor na maglakad-lakad muna raw ako doon sa hardin ng ospital. Nainis ako kasi hindi ko na nga maihakbang ang mga paa ko sa sakit na nararamdaman ko. Gusto pa akong pagpasyalin dun sa garden nila. Pero sabi ng asawa ko, sundin na lang namin kasi doktora ang nakakaalam kung anong dapat gawin. Kaya ayun, inalalayan ako ng asawa ko. Habang nagpapalakad-lakad kami sa garden ng ospital, napansin ko na may babae ron na nakablusang itim at itim ding palda ang nakamasid sa akin. Sabi ko sa asawa ko, ngayon lang yata nakakita ng nagle-labor yung babae. Nakakainis. Sabi naman ng asawa ko, wag ko nang pansinin. Mag-focus daw ako sa tiyan ko. Nagkakandangiwi na nga raw ako sa sakit. Pinapansin ko pa ang iba. Hindi ko na nga lang pinansin kahit naiirita talaga ako sa babaeng yun kung makatingin sa tiyan ko. Inabot na kami ng gabi ron, hindi pa rin ako nanganganak. At yung babae, akala mo gwardiya ko. Binabantayan niya talaga ako. Maya-maya, sinabihan ako ng doktor na umakyat na sa room at i-check ulit kung anong CM na. Pagka-check sa akin, wala. Malayo pa rin daw. Pero hindi na ako pinababa. Doon na lang daw ako maglakad ng pabalik-balik sa room. Nagpaalam ang asawa ko. Bibili lang daw siya ng kape at
babalik din agad. Pag alis niya, naiwan akong mag-isa sa room. Bigla ay nakita ko na naman yung babaeng nakaitim sa hardin kanina, pasilip-silip sa kwarto. Kinabahan na ako. Sinigawan ko na siya. Sabi ko, sino ka ba? Bakit mo ako sinusundan? Hindi siya sumagot. Tinignan lang niya ako ng matalim. Mula sa mga mata ko ay bumaba ang tingin niya sa tiyan ko. Tapos biglang sumakit ng matindi ang tiyan ko. Napasigaw talaga ako nang makita kong may umaagos na dugo sa pagitan ng dalawang hita ko. Muntik nang mabitawan ng asawa ko yung kape niya pagbungad sa pintuan at makita ako. Sabi ko, yung babae. Hindi niya inintindi yung sinasabi kong babae. Nataranta siya eh. Tumawag siya ng nurse para asikasuhin ako. Nagmadali naman ang nurse at doktor sa pag-asikaso sa akin nang makitang dinudugo ako. Habang dinadala na ako sa delivery room, ay nakita pa ng nanlalabo kong paningin yung babaeng nakaitim na nakahabol pa rin ng tingin sa akin. Laking pasasalamat ko sa Diyos na naisilang ko ng maayos ang bibi ko. Malakas ang kutob ko na aswang ang babaeng yun at tinangka niyang kuhanin ng sanggol sa sinapupunan ko. Doon pa lang sa hardin hanggang sa silid. Nung nasa recovery room na ako, sinabi ko sa asawa ko ang nangyari sa kwarto. Kaya ako dinugo. Sa tingin ko, gawa ng babaeng aswang na nakasunod sa akin. Ang ginawa ng asawa ko ay hinanap niya sa ospital, sa iba't ibang sulok, pati sa hardin at sa labas. Pero hindi na niya nakita. Baka raw umalis na. Balak niyang kumprontahin eh. Pero dahil sa hindi nga niya nakita, magpasalamat na lang daw kami at hindi nagtagumpay ang aswang na yon sa masamang tangka sa baby namin. Magandang gabi sa mga kapwa ko mahilig sa nakakatakot na istorya. Ako si Irma, 40 years old. May karanasan din po akong maibabahagi sa inyo. Nung na-confine po ako dahil sa myoma, kailangan kong maoperahan noon. Pampublikong ospital po yun. Mga bandang 10:00 ng gabi, nangyari ang nakakatakot na karanasan ko sa pagkakatanda ko. Nadudumi po ako pero yung kapatid kong babae na bantay ko lumabas. Ewan kung saan nagpunta, kaya ako na lang mag-isa ang nagpunta sa CR. Bitbit ko yung dextrose ko. Pagdating ko sa CR, ang malas kasi nakasara. May tao sa loob. Ang CR pa naman sa ospital na yon pang-isahan lang. Hindi ko alam kung bakit ganun o baka may iba pang CR na hindi ko alam kung nasa ang bahagi ng ospital. Basta, yun lang yung malapit sa room ko. Kaya doon ako nagpunta. Kinatok ko. Sabi ko, matagal ka pa ba? Walang sumagot sa akin. Pero may narinig akong nagsusuka, kaya naawa ako. Kaya pala hindi makasagot kasi nagsusuka. Masama ang pakiramdam. Naghintay na lang ako. Mga ilang segundo ay tumigil siya sa pagsusuka. Sa isip ko, baka nag-aayos na. Nakakarinig din kasi ako ng pagkaluskos. Hinintay kong magbukas ang pinto. Nagtaka ako kasi ilang minuto na ang nakalipas, hindi pa rin siya nagbukas ng pinto. Kinatok ko ulit. Sabi ko, okay ka lang ba? Baka kasi nawalan na ng malay o kung ano nang nangyari ron sa loob. Sa pagkakataon na yun, may sumagot naman. Boses ng parang matandang babae. Sabi, sandali lang daw. Napabuntong hininga na lang ako. Masakit na kasi ang tiyan ko. Hawak-hawak ko na lang na parang babagsak na eh. Tapos, iniipit ko na lang sa puwet ko kasi nga may gusto nang lumabas doon. Maya-maya ay narinig ko na sumusuka na naman yung nasa loob. Nag-alala na ako.
Sabi ko, okay ka lang ba? Hindi siya makasagot kasi tuloy pa rin ang pagsusuka niya. Sa sobrang pag-aalala ko sa nasa loob ay umurong na yata ang jebs ko. Kinatok ko na lang siya ng kinatok. Sabi ko, buksan niya at tutulungan ko siya. O kaya tatawagin ko ang kasama niya para matulungan siya. May dumaang janitor. Sabi niya, sino raw ang kinakatok ko? Sinabi ko sa kanya na may matanda sa loob na nagsusuka. Dinig ko boses ng babaeng matanda. Kanina pa kako, baka kung mapano na yun doon. Tinulungan ako ng janitor na kumatok. Pero wala na kaming narinig na tugon maliban sa isang pagduwal at pagtikhim. Tapos tumahimik na sa loob. Pero hindi pa rin nagbukas ang pinto. Kaya sabi ng janitor, kukuhanin lang niya ang susi ng CR para malaman namin kung ano na ang nangyari sa matanda. Ako naman, tuluyan nang umurong ang dumi ko. Natuon na yung atensyon ko sa kung sino mang matandang babae na nasa loob ng CR. Awang-awa kasi ako. Alam niyo yun, yung matanda ka na, may nararamdaman kang hindi maganda, tapos walang nag-aasikaso sa'yo. Kaya gusto ko siyang matulungan. Nakabalik naman agad yung janitor na dala na ang susi. Nagmamadali niyang binuksan ang pinto. Nang mabuksan niya, ay tumambad sa amin ang katahimikan. Ramdam ko pa yung kakaibang lamig ng hangin sa loob. Walang tao, walang suka, walang kahit anong bakas sa loob ng banyo na may tao ron kanina. Nangilabot kaming pareho. Gusto ko lang makumpirma na hindi lang ako ang nakarinig. Kaya tinanong ko siya kung narinig ba niya. Sabi niya oo, dinig na dinig niya. Pero ayun nga, takang-taka kami kung asan na yung matandang sumusuka sa loob at sumagot pa nga sa akin kanina na sandali lang. Sa takot ko ay nagmamadali na akong bumalik sa kwarto. Inalalayan ako ng janitor dahil nakita niyang bitbit ko pa ang dextrose ko. Nakahiga na ako ay nangangatog pa ako sa takot. Pati yung kapatid ko na pinagkwentuhan ko, natakot din siya. Kung ako lang ang nagsabi, baka hindi siya maniwala. Pero maski yung janitor, nagkwento rin. Sabi niya inaasahan na niya na may mga ganong senaryo kasi ospital yun na madalas may namamatay. Kaya malamang na maraming multo ron. At sa malamang ay patay na nga ang matandang babae sa loob ng CR at multo na lang ang narinig namin. Hindi na ako nag-CR mag-isa mula nun hanggang sa makalabas kami ng ospital. Ako po si Shaira. Magandang araw po sa inyo. Habang nakikinig ako ng nakakatakot na kwento sa channel niyo, ay naalala ko yung sarili kong karanasan sa isang ospital sa Maynila. Na-admit ako noon, pero hindi ko na po edetalye yung dahilan. Basta kailangan ko pong ma-confine dahil sa sakit ko. Ang totoo po ay takot ako sa ospital at lalo na sa mga doktor. Mahina po talaga ang loob ko. Pero wala akong magagawa. Kailangan ko talagang magpa-admit. May isang doktor na laging nagbibiro sa akin. Lalaki po siya na may edad na. Ako naman 21 pa lang. Tawagin na lang natin siyang Doc Melvin. Alam niya na natatakot ako. Kaya panay ang biro niya para mabawasan daw ang takot ko. Naging pala kaibigan siya sa akin. Kaya ako naman napanatag ang loob ko sa kanya. Naging tatay-tatayan ko siya sa ilang buwan kong pananatili sa ospital. Mga 6 na buwan ako ron. Ganun po kalala yung naging sakit ko dati. Kaya matagal ako ron. Halos mawalan ako ng pag-asa. Pero dahil kay Doc Melvin, kahit papaano ay gumagaan ang loob ko.
Kaya gustong-gusto ko na siya ang tumitingin sa akin. Wala na kasi akong tatay. Hanggang isang araw ay hindi si Doc Melvin ang nag-check sa akin. Kaya nagtaka ako. Akala ko nalipat na siya ng schedule. Pero sabi ng pumalit sa kanya ay nag-leave lang. Importante raw ang dahilan. Tinanong ko kung bakit. Kaso hindi sinabi sa akin ng babaeng doktor na kapalitan niya. Medyo masungit ang pumalit sa kanya. Kaya nalungkot ako ng konti. Umasa ako na babalik din si Doc Melvin sa mga susunod na araw. Nung isang linggo na ang lumipas, bumalik nga siya. Gabi yun. Nakatulog na ako at naalimpungatan na lang nang maramdaman kong may humahaplos sa buhok ko. Natuwa ako nang makita si Doc Melvin. Nakatingin siya at nakangiti sa akin. Kinamusta niya ako. Sabi ko okay lang. Chinek niya yung mga nakakabit sa akin. Tapos tumingin ulit siya sa akin. Habang nakatingin siya sa akin, ay magtatanong sana ako sa kanya kung bakit siya nawala. Kung bakit ngayon lang siya nakabalik. Pero nabigla ako nang unti-unti siyang naglaho sa paningin ko. Napadilat ako ng mabuti. Kinusot-kusot ko ang mga mata ko pero hindi na bago ang nangyayari. Ganun pa rin ang nakikita ko na unti-unti siyang nagiging tila usok na lang. Napasigaw na ako. Sabi ko, Dok, anong nangyayari? Pero hindi na niya ako masagot dahil tuluyan na siyang nawala. Napaiyak na ako. Panayang tawag ko sa pangalan niya hanggang sa nagising na ang mama ko. Tinanong ako kung bakit ako umiiyak at tinatawag ko si Doc Melvin. Sinabi ko sa kanya ang totoo na nakita ko si Doc pero unti-unting naglaho. Sabi ni Mama, baka raw nananaginip lang ako. Nagmatigas akong hindi yon panaginip. Gising na gising ako. Kitang-kita ko at dinig na dinig ko pa ang boses niya nang kamustahin niya ako. Walang masabi si Mama kasi alam naman niya na napalapit na sa akin ang paborito kong doktor. Pinakalma na lang niya ako at sinabing aalamin niya kung ano na ba ang nangyari kay Doc Melvin. Kinabukasan nga habang kumakain ako ay sinabi ni Mama ang masamang balita. Sumakabilang buhay na daw si Doc Melvin kagabi. Meron na rin pala siyang sakit. Para akong binagsakan ng mabigat na bagay sa dibdib sa nalaman ko na yung taong nagpapalakas ng loob ko at umalalay sa akin sa ospital sa loob ng ilang buwan ay mauuna pa palang mawala sa akin na meron din palang iniindang sakit. At yung nangyari kagabi, nakumpirma ko na hindi nga panaginip kundi dinalaw talaga ako ng multo niya. Ako po si Mima. Share ko lang sa inyo yung karanasan ko sa isang ospital kung saan may nakaaway ako na isang kapwa ko pasyente. Ang nangyari po kasi ay na-confine po ako sa isang pampublikong ospital dahil sa blood clot. Pero wala nang available na room kaya nasa emergency room lang ako. Kurtina lang ang pinaka-divider sa iba pang pasyente tapos stretcher ang higaan. May katabi akong pasyente, nasa tiyan naman ang diferensya. Ang ingay-ingay niya mula pa pagdating niya. Halos magkapanunuran lang kami. Nauna lang ako ng mga 30 minutes. Yung ingay niya, hindi dahil sa sakit niya kundi nagkwekwentuhan lang sila ng bantay niya. Syempre, masama rin ang pakiramdam ko kaya hanggat maaari, sana ay ayokong makarinig ng ganong ingay. Kahit pa sabihin na nasa pampublikong ospital kami, dapat marunong din kami rumespeto sa kapwa namin pasyente. Sa inis ko, binuksan ko ang kurtinang naghihiwalay sa amin at sinabihan ko. Minasama niya yung pagsasabi ko sa kanya. Aba, tinalakan ako ng tinalakan. Kung ano-ano agad ang sinabi
kaya lalong uminit ang ulo ko. Yung janitor na nagmamap ay nilapitan ako at sinabihan sa mahinang boses na wag daw akong makipag-away kasi mambabarang daw yang pamilyang yan. Kapitbahay pala nila. Baka raw madali ako. Ako naman hindi naniniwala sa mga ganon. Wala ka akong pakialam kahit barangin pa nila ako. Lalo akong nai-stress sa kanila sa halip na gumaling ako sa ospital Yung palitan namin ng masasakit na salita ay nakatawag na ng atensyon ng mga doktor. Kaya pareho kaming pinagsabihan. Pareho raw kaming paaalisin sa ospital kapag hindi pa rin kami tumigil. At hindi pa rin nga kami tumigil. Pero hindi na namin nilalakasan. Paano kasi tuluyang parinig niya. Makalipas ang mga 3 araw, nakauwi na kami. Doon na nagsimula yung kakaibang pakiramdam ko na parang may umiikot sa loob ng tiyan ko. Magpapadala sana ulit ako sa ospital. Pero bigla na lang akong sumuka ng mga insekto. Kaya sa halip na sa ospital ay sa albularyo agad ako nagpadala. Kinumpirma naman agad ng albularyo na nababarang nga raw ako. Malinaw na malinaw. Walang ibang pumasok sa isip ko na gumagawa sa akin nun, kundi yung pasyenteng nakaalitan ko sa ospital. Naalala ko kasi yung sinabi ng janitor na mambabarang daw yun. Bumalik ako ng ospital. Tatanungin ko sana yung janitor kung saan nakatira yung pasyenteng kapitbahay nila na nakaalitan ko. Kaso wala na yung janitor doon. Kaka-resign lang daw. May kasamahan naman siyang janitor na nakakaalam ng bahay niya. Pero pagdating namin sa lugar ay hindi na rin doon nakatira. Sabi ng landlady, umuwi ng probinsya at may namatay daw sa kamag-anak. Hinanap rin namin yung babaeng nakaalitan ko. Kaso hindi namin matagpuan. Wala akong mapagpipilian kundi ang kumapit sa kakayahan ng albularyo na mapagaling ako. Ang hirap po ng naging kalagayan ko. Akala ko mamamatay ako kasi hindi talaga lilipas ang isang araw na hindi ako sumusuka ng mga insekto. Ramdam ko yung unti-unting panghihina ng katawan ko. Hindi ako mapagaling ng albularyo. Kaya napilitan ng nanay ko na iuwi ako sa Samar. Doon may nakilala kaming albularyo na mahusay. Sa loob ng mga 2 linggo ay nakaya niya akong gamutin. At sinabi nga niya na babae ang bumarang sa akin. Kulot ang buhok. Tumutugma sa hitsura ng nakaalitan ko. Nang makabalik na kami sa lugar namin, hindi ko akalaing makikita ko sa palengke doon mismo sa lugar namin yung babae. Nang magkatinginan kami ay halatang nagulat siya at saka biglang nagbaba ng tingin. Umiwas na para bang may ginawa talaga siyang kasalanan sa akin. Lalapitan ko sana kaso nagmadali ng lakad. Hindi ko na hinabol. Siguro nagtaka siya kung bakit buhay pa ako. Hindi niya akalain na magagamot pa ako ng albularyo. May natutunan naman ako sa naging karanasan kong yon. Na wag nang palakihin ng maliit na bagay para hindi na umabot sa ganun. Habaan ng pasensya at kalmahan lang palagi. Mula noon, naging maingat na ako sa pakikitungo sa mga tao. Kasi dati mainitin talaga ang ulo ko. Ngayon hindi na. Permission to post po. Makapag-share lang ng own experience ko po as nurse sa New Zealand. Huwag niyo na lang isama yung full name ko. Jamaica na lang po. Pakumusta na lang po dyan sa Pinas. Masasabi ko na maswerte ako at nabigyan ako ng opportunity na makapag-work sa ibang bansa. Lalo na kailangan talaga tulungan ng pamilya. Sa una mahirap mag-adjust. Nakakaramdam ng homesick. Pero ayos naman na po ako ngayon. Bago pa po lumayo yung usapan natin, ay sisimulan ko na yung kwento ko. Ito kasing experience ko ay nangyari sa
unang pinagtrabahuan ko sa New Zealand. Hospice siya. Dito sa facility na to, dinadala yung mga taong may taning na ang buhay. Kumbaga, kami yung nag-aalaga sa kanila. Sa una nahirapan ako. Kasi madali akong ma-attach sa isang tao. Kaya kapag may nawawala sa kanila, ang sakit po. Umiiyak pa ako. Meron kaming naging pasyente. Pangalan niya Charlotte. Medyo matanda na rin at may pagkamasungit. Dala na rin siguro ng sakit niya. Nasa last stage siya ng cancer at may taning na 6 na buwan. Nakaka2 buwan pa lang siya sa facility namin. Nung gabi-gabi siyang nagrereklamo. Palagi akong tinatawag since naka-on-call nurse ako sa gabi. Ang palaging bungad niya sa akin ay may bata raw na kumikiliti sa paa niya. Paalisin ko daw. Wala naman pong bata doon. Sa isip-isip ko, baka naghahanap lang ng rason para kulitin ako. Kaya nung huling gabi, bago siya mawala, may gumising sa akin. Tinatawag ako kasi emergency daw sa room ni Charlotte. Mukhang nagrereklamo na naman na may batang kumikiliti sa kanya kaya di ko pinuntahan nung gabing yun. Kinaumagahan, bumungad ang balita sa amin na wala ng buhay si Charlotte sa loob ng kwarto. Nagilty ako sa nangyari. Pero kinomfort ako ng kasama ko na normal lang daw na nangyayari yon sa hospice. Kaya wag ko daw sisihin ang sarili ko. Talagang oras na daw nila yon. Pero ang pinagtataka ko lang, bakit yung iba sa nahawakan kong pasyente, iisa lang ang sinasabi bago sila mawala. Yung next patient naman, 1 taon na siya sa facility. Nilipat lang siya doon sa room kung saan pasyente namin na nagsasabing may kumikiliti sa kanya. Bigla lang siyang nagrereklamo na may kumikiliti na bata din sa paa niya. Same lang nang nangyari. Ilang araw lang namatay na yung pasyente na yon. Nagsabi na ako sa ibang nurse, pero baka nag-overthink lang daw ako masyado. Hindi baka ako sila nagtataka kung bakit may namamatay madalas sa room na yon. Ang sabi lang sa akin, normal lang daw yon dahil nasa hospice nga kami. Malamang daw na ang mga pasyente doon ay mamamatay na. Yung isa namang matanda, ililipat din sana sa room na yon pero nagwawala. May mga bata daw doon. May gagawin daw sa kanya ang mga bata. Papatayin daw siya. Actually, hindi lang 2 pasyente yung naka-experience ng ganun. Nasa 40s pa lang na babae. Laging umiiyak sa gabi dahil di daw makatulog. At may mga bata daw na nakabantay sa harap nila. Naging aburido yung ugali. Palaging kinakamot yung paa hanggang sa may complain na din siya na may kumikiliti sa kanya. Naging attentive ako. Talagang kahit gabi, binabantayan ko na siya. Bigla siya tumatawa paggabi na parang may kumikiliti nga sa kanya. Next morning, ayun na, wala na po siya. Imposible naman na nagkataon lang ang lahat, di ba? Hanggang sa may huling pasyente ako na inalagaan doon. Masayahin siya kahit alam niyang malapit nang matapos ang buhay niya. Sabi niya sa akin, wag daw akong malulungkot pag nawala siya. Kasi yung mga bata daw na kumikiliti sa kanya ay mga batang anghel. Doon na po gumaan ang pakiramdam ko. Hello po. Ako po si Carla ng San Juan City. Karanasan ko ito noong first job ko as nurse sa isang hospital na hindi ko po papangalanan kung saan. Kung may ibang nurse din po na nakikinig at nakakaalam ng ospital na to base sa kwento ko, wag na lang po nating sabihin. Salamat po. Bagong dating ko pa lang sa hospital na yon, naririnig ko na yung kwento sa mga senior nurses namin na sa isang hallway doon ay nagmumulto daw yung dating nurse na nagtatrabaho sa amin. Nilarawan pa nila na maikli ang buhok, di katangkaran
at kapag lumakad ay maingay daw dahil tumutunog yung sapatos. Kala ko purposely pinaparinig nila sa akin para matakot ako. Sinisindak ba? Kasi bago pa lang. Kaya pag nag-rounds ako, mag-ingat daw ako at madalas daw nagpapakita yung nurse na yun sa mga bago. Wala naman kako akong dapat ikatakot, lalo pat di naman ako night shift. Di naman siguro magpapakita sa akin, yun ang akala ko. Kasi ikaunang linggo ko pa lang, nakita ko na siya. May iche-check akong pasyente sa isang room. Nasa bungad pa lang ako ng hallway nang mapansin kong may nurse na maikli ang buhok na lumabas galing doon sa room na iche-check ko. Hinabol ko siya ng tingin at nakita kong naglalakad na paalis. Nung mga time na yon, naisip ko na baka yung isang nurse yon. Kasi may isa din kaming nurse na maikli din ang buhok. Sinubukan kong sundan pero bigla na lang siyang nawala at di ko na alam kung saan nagpunta. Ang ginawa ko na lang ay pumunta na doon sa room na iche-check ko. Pagpasok ko, gising yung patient. Kinamusta ko muna siya at kukunin na sana yung vital sign. Pero bigla niyang sinabing, may nurse na po na nagpunta dito. Sabi, di ko na po kailangan kuhanan ako ng vital signs. Nagulat ako. Nagpaliwanag na lang ako na kailangan ko pa rin siyang kuhanan. At nang kuhanan ko siya, lahat naman ng vital signs niya is normal. Sabi ko sa'yo normal naman. Sabi ng pasyente. Ngumiti lang ako at umalis na din po sa room na yon. Pagkabalik ko sa mga kasamahan ko, tinanong ko si Ate Cha, yung nurse na maikli ang buhok, kung nagpunta ba siya doon sa room na ni-check ko. Sabi niya hindi daw. Doon na ako kinabahan at naikwento ko na nga yung na-experience ko. Sila natakot bigla. Baka daw kasi si Sandra yon, yung dating nurse. Ang kwento daw sa kanila ng dating senior nurse, si Sandra daw ay night shift noon. Sa pagod daw siguro ay nakatulog daw habang nagdadrive ng motor na naging dahilan ng aksidente. Nagulat sila kasi kadalasan nga ay gabi daw nagpapakita yung nurse na yon. Doon daw sa hallway na yon, bigla raw nagpapatay sindi yung ilaw o kaya naririnig yung pag-apak ng sapatos. Parang hanggang ngayon daw kasi ay ang alam ng namatay na nurse ay nagra-rounds pa rin siya sa hospital. Nakakalungkot pala isipin na ganun yung nangyari sa dating nurse. Naisip ko na hindi naman pala siya andun para manakot sa amin. Sa katunayan ay hanggang sa mawala siya ay andun pa rin yung kagustuhan niya na maalagaan ng mga pasyente. Kaya sa lahat po ng mga nurse natin na nakikinig ngayon, sana po ay wag na wag nating pababayaan ang ating sarili. Kumain po tayo ng maayos at matulog ng may sapat na oras. Marami po tayong mga natutulungan na pasyente. At kung tayo naman ang mawala, paano naman sila? Sabi nga po ng isa kong naging pasyente, tayo ay mga superhero sa hospital. Magandang araw po sa inyo. Tawagin niyo akong LA na lang. 25 years old lang po ako from Pangasinan. Itong experience ko na to, yung naging dahilan kung bakit ayaw ko nang bumalik ulit sa hospital. Kung may sakit man ako, mas pipiliin ko na lang na sa bahay na lang ako kesa ma-admit pa ako doon at kung ano na naman ang maranasan ko. Ganito po kasi ang nangyari. 15 years lang ako noon nang magkasakit ako na dengue. Yun yung kasagsagan na uso yung mga lamok at tumataas yung kaso ng mga may dengue. Nang ipacheck ako kasi sobrang nangihina na katawan ko, may lumalabas na ding dugo sa ilong ko. Ako dehydrated ako at mababa na ang platelet count. Kaya na-admit na ako. Public siya na Medicare sa amin. Maliit lang yung hospital at siksikan doon. Magkakatabi lang yung bed ng mga ibang pasyente at iba-iba yung kaso nila.
Yung katabi ng bed ko, mas matanda sa akin. Nasa 30s yung edad. Katsikahan siya ng mami ko habang binabantayan ako. Sabi nung ginang na yun, UTI lang naman daw, kaya siya na-admit. Meron daw patak ng dugo yung ihi niya. Madi-discharge na rin daw bukas. Mukha naman ngang walang sakit yung ginang. Ang taas ng energy at nakikipag-usap nga sa mga andon. Samantalang ako, walang ka-energy. Kahit panayang painom sa akin ng Gatorade. Kinagabihan nun, maaga akong nakatulog. Pero nagising ako dahil narinig kong may kumakalansing na tunog ng metal. Parang may naglalakad na malapit lang doon sa akin. Unti-unti akong dumilat. Blurry yung paningin ko pero may nakita akong lalaki. Parang nakasuot siya ng itim na hood at may hawak na kadena. Wala namang ibang nagising na pasyente. Kahit nga si mami ko na nagbabantay sa akin, tulog na tulog sa upuan. Yung iba nga humihilik pa. Lumapit siya doon sa katabi kong bed. Yung doon sa ginang na katsikahan ni mami. Nang maramdaman ko na palingon siya sa gawi ko, ay pumikit ako agad. Mas lumakas yung kalansing na naririnig ko. Yung tipong may tinatali siya gamit yung kadena. Hindi pa rin ako dumilat. Hinintay ko na mawala yung kalansing ng kadena bago ko binuksan yung mata ko. Nawala na yung lalaking nakahood. Takot na takot ako nung gabing yun. As in, tumayo lahat ng balahibo ko at nanginginig yung mga kamay ko. Umiyak ako. Nagising si mami nang marinig niyang umiiyak ako. Ano daw ba nangyari? May masakit daw ba sa akin? Umiiling ako habang umiiyak pa rin. Hindi pa din ako nagsasalita. At tinuro yung katabing bed ko kung saan nakahiga yung ginang. Bakit? Tanong ni mama. Nilapitan ni mama yung katabing bed ko at nakita niyang maputla yung ginang at napansing hindi na humihinga. Tinapik niya ito pero hindi na nagre-respond. Tumakbo agad si mama para magtawag ng nurse. Niyakap lang ako ni mama habang nagsipuntahan yung mga nurse at inassess yung ginang. Nang tingnan nila ay huli na ang lahat. Wala nang buhay ang ginang. Madaling araw yon. Nilabas na siya sa room namin. Nang mahimasmasan ay naikwento ko kay mama kung ano yung nakita ko. Sabi ko ay nakakita ako ng lalaking nakahood na itim. May dalang mga kadena. Lumapit ito sa ginang. Di ko alam kung anong ginawa sa ginang pero tingin ko ay parang tinalian ng kadena. Umiiyak ako kasi iniisip ko na kung napansin ako ng lalaking nakahood, baka ako din ay binawian niya ng buhay. Pinakalma naman ako ni mami. Sabi niya sa akin, baka daw yung nakita ko ay ang sundo ng ginang. Simula noon, hindi na talaga ako nagpa-admit sa hospital sa takot na makita ko ulit yung sundo na yon. Angela po ang pangalan ko at may ibabahagi po ako sa inyo. Karanasan ng sarili kong tatay na ang pangalan po ay Jesus Cruzaldo. Relihiyoso ang pamilya ni tatay. Kaya hinango siya sa pangalan ni Jesus. Na nooy ayaw niyang tinatawag siya ng ganon, kaya ang nickname niya po ay JC. Kakaiba po ang naging karanasan niya. Tandang-tanda ko, 13 years old ako noon. Laging nagrereklamo na sumasakit yung ulo ni tatay pero ayaw niyang nagpapacheck up kaya iniinom lang ng gamot o kaya pinapahidan ng pain reliever cream. Habang may kinukumpuni siyang motor, kasama niya isang pinsan ko na nagpapagawa ng tapulado ng motor. Biglang sumakit yung likod ng ulo ng tatay ko at bigla na lamang bumagsak sa sahig si tatay. Nakita ko yung pagbagsak ni tatay
Dahil andun din ako noon sa labas, automatic kong tinawag si Mama. Mama! Dinala na siya sa bayan at pinatingin sa klinik. Then ni-transfer na din sa malaking ospital, dala ng ambulansya. Ako ang kasama ni Mama sa loob ng ambulansya. Umiiyak siya. Ako, pinipigilan ko yung luha ko. Kahit nung mga panahon na yon, di ko alam bakit nakahiga ang tatay ko. Wala naman siyang sakit. Malakas ang tatay ko. Lahat ng klase ng trabaho kaya niya. Daig niya pa nga daw ang kalabaw, ang lagi niyang biro sa amin. Hindi ako nakapasok sa loob ng hospital dahil bawal daw ang minor. Kaya nandun lang ako sa labas mag-isa, di alam ang gagawin. Pagkalabas ni Mama, sinabihan niya ako na wag daw akong mag-alala kasi bumuti naman daw ang lagay ni tatay. Ilalabas lang daw si tatay para malaman kung ano bang sakit niya, bakit siya biglang nahimatay. Pero matapos ang isang gabi, na-declare na si tatay na brain dead. Sa murang edad, di ko pa lubos maintindihan ano ba yung brain dead. Ito ang pagkaka-explain sa akin ni Mama. Patay na daw ang utak ni tatay at tanging mga machine na lang daw ang nagbibigay ng oxygen sa katawan ni tatay para mabuhay siya. Binigyan na ng form si Mama na pipirmahan kung pumapayag ba kami na i-donate yung organ sa katawan ni tatay. Pinaliwanag ng doktor na ang organ daw mula sa brain dead ang pinakamagandang organ na pwedeng i-donate sa nangangailangan. Hindi ko maintindihan bakit kailangang i-donate. Kawawa naman si tatay. Niyayakap ko si Mama at sinasabihan siyang wag niya pirmahan dahil magigising pa si tatay. Buhay pa siya. Anak, wala na si tatay ha. Di na siya magigising. Sabi sa akin ni Mama. Nagwala ako. Ayoko papirmahan talaga kay Mama. Tumango lang sa akin si Mama. Ang di ko alam, sinabi niya pala sa ospital, bigyan kami kahit 2 araw mag-decide. Nung araw na pipirmahan na ni Mama yung forms at papatayin na yung machine, pinayagan akong ipasok sa room ni tatay. Niyakap ko siya at hinawakan yung kamay. Tatay, gising ka na po. Tatay, uwi na tayo sa bahay ha. Yakap-yakap ko siya nang tinawag ako ni Mama. Sabi niya labas daw muna ako saglit dahil i-check lang daw ng doktor si tatay. Iyon pala ay enough na ang machine na nagbibigay buhay sa tatay ko. Pero pagkapatay ng machine, may himalang nangyari. Nag-flatline si tatay pero biglang gumalaw yung braso ni tatay at tumaas at inilagay sa dibdib. Pagkatapos noon ay bigla siyang bumangon. Habol-habol ang hininga. Nagulat lahat ng andon, pati doktor at nurse. Hinabol kami ng nurse at sinabi nilang nagising si tatay after ng flatline. Isang himala kong tatawagin. Sabi ng doktor at nurse sa amin, first time daw nilang maka-experience na mula sa pagiging brain dead ay muling nabuhay ang pasyente. Napaka-imposible daw nun. Paliwanag ng doktor, yun daw ang tinatawag na Lazarus Syndrome. Isang phenomena na di maipaliwanag ng siyensya kung saan mula sa kamatayan ay bigla daw na-restart ang katawan. Ilang cases lang daw sa mundo ang ganong pangyayari. Lazarus daw ang tawag dahil hango ito sa nangyari kay Jesus noong nabuhay siyang muli. Tuwang-tuwa kaming pamilya. Bumalik yung result ng labs ni tatay at nakitang wala namang mali or any dysfunction sa kanya. Kaya di rin maipaliwanag kung bakit bigla na lamang na brain dead si tatay. Nang makarecover ay biglang nagkwento si tatay. Nananaginip daw habang nakahiga sa hospital. Naglalakad daw siya sa napakahabang hagdan. Puro puti ang paligid. Sa dulo ng hagdan ay isang lalaki na may hawak na gintong aklat. Paliwanag ng lalaki na siya daw ay nasa langit na.
Ang nangyari pa ay tinanong ng lalaki kung anong pangalan ni tatay. Nang sabihin niya yon, ay agad binuklat ng lalaki ang gintong libro at tila nagtaka yung lalaki. Ang sabi daw, mali, hindi ikaw ang dapat nandito. Pagkatapos nun, biglang parang nahulog na si tatay sa hagdan. Kaya paggising niya, naghahabol siya ng hininga. Kaya iniisip po namin na hindi pa talaga oras ni tatay. Nagpapasalamat na lang din kami sa Panginoon sa himalang naranasan namin. Hello sa lahat ng mga mami dyan na katulad ko. Single mom po ako from Cainta, Rizal. Tawagin niyo na lang po akong Bella. Gusto ko kasing ibahagi yung horror experience ko noong ipinagbubuntis ko ang aking anak. Mag-isa lang kasi ako sa bahay. Tuwing weekends, binibisita ako ng parents ko para kamustahin kung okay lang ba ako. Tumawag daw ako kaagad kapag may emergency. Sinama nila yung pamangkin ko na teenager para may makasama naman daw ako dahil paano na daw kung manganganak na ako. Ang sabi ko naman sa kanila, kapag kabuanan ko na ay pansamantala muna akong lilipat sa bahay ng parents ko dahil di ko naman din kakayanin mag-isa. That time, 8 months pa lang naman ang baby ko kaya di pa ako nag-aalala. Regular din akong nagpapa-check up at healthy naman daw si baby. Nagpunta pa ako ng SM para mamili ng mga gamit pang baby. Kasama ko yung pamangkin ko. Wala naman akong nararamdamang kakaiba. Kahit anong sakit, wala naman. Pero bigla akong nilapitan ng isang babae. Di naman katandaan. Siguro nasa mid-30s siya. Nagulat ako nang hawakan niya ang tiyan ko at pumikit. Sa gulat ko, napaatras ako bigla. Ay, pasensya na, Neng. May napansin kasi ako sa tiyan mo, kaya chinek ko lang. Sa totoo lang po, ang tumatakbo sa isip ko nung mga panahon na yon ay baka naman aswang si ate. Ang creepy naman kasi na bigla niyang hahawakan yung tiyan ko. Ate, wag po kayong ganun. Sabi ko na lang. Sumeryoso yung itsura ni ate at sinabing, Magmadali ka. Dumiretso ka ngayon sa ospital. Kung hindi ay, hindi mabubuhay ang anak mo. Paliwanag niya pa na may napansin daw siya sa akin at nakita niya ngang nasa panganib ang bata na nasa sinapupunan ko. Ayaw ko sanang maniwala at mukhang nananakot talaga. Nakakaramdam nga ako ng inis. Ayoko ng ganun na bigla akong hahawakan, lalo na ang baby ko. Wala naman din akong masamang nararamdaman na kakaiba. Umalis na siya bigla. Bigla akong napaisip na paano kung totoo ang sinasabi niya. Wala naman sigurong masama kung maninigurado. Doon na ako kinabahan at nagpahatid na sa may pinakamalapit na ospital. Pagtungtong ko sa hospital, bigla akong dinugo. Nagpanik na ako habang inaasikaso ako. Doon nalaman na totoong nasa panganib nga yung baby ko. Nagkaroon siya ng kondisyon na kung tawagin ay placental abruption, kung saan yung placenta o inunan na naglalaman ng mga nutrients at oxygen ng bata ay humiwalay na doon sa lining ng mattress ko. Ibig sabihin ay hindi na nakaka-receive ng nutrients at oxygen ang baby ko kung di maagapan. Dapat maghihiwalay lang yung inunan kapag bago manganak. 8 months pa lang ako at di ko pa kabuanan talaga. Malaking banta din daw yon sa buhay ko, lalo na sa anak ko. Nag-emergency CS ako para masave ang baby ko. Ang sabi sa akin ng doktor, kung wala daw ba akong symptoms na nararanasan. Sabi ko wala talaga. Maayos pa nga ang pakiramdam ko. Mabuti na lang daw ay mabilis akong nakapunta sa ospital. Kasi kung na-late daw ako ng kahit 2 minutes, ay malamang hindi makakasurvive
ang baby ko. Bigla ko tuloy naisip yung babaeng lumapit sa akin. Paano niya kayang nakita na may hindi na pala magandang nangyayari sa baby ko? Di ko man siya makita ulit ay lubos akong nagpapasalamat sa pagsalba sa buhay namin ng aking anak. Dahil sa linya ng trabaho ko, kung horror experience lang ang pag-uusapan, napakadami ko na talagang maikukwento. Pero namili lang ako ng isishare sa inyo. Ito siguro yung pinaka tumaas talaga, yung balahibo ko. Ako nga po pala si Janice, isang female emergency responder. Kapag may mga aksidente sa lugar namin o kalapit na bayan, isa ako sa rumiresponde at dinadala yung pasyente sa hospital. 2016 pa po ito nangyari. Nagkaroon ng car crash sa mismong barangay namin at isang kanto lang yung layo. Kaya kahit naka-off ako nung araw na yon, to the rescue ako agad. Nauna ako doon bago dumating yung mga team ko. Yung ibang sakay ng kotse, dead on the spot na at hindi na humihinga. May isang babae ang nakasurvive pero sobrang lubha ng kalagayan. Sugatan yung katawan, ang daming dugong nawala. Pero may signs of life pa. Maingat namin siyang dinala papunta sa ambulansya. Sabi ng isang kasama ko, mukhang malabo na daw na mag-survive dahil nga sa tindi ng nangyari. Pero ang motto ko kasi, hanggat humihinga pa, may pag-asa pa. Kaya pinamadali ko na sila kumilos para maagapan namin yung babae. Kinailangan naming alalayan siya kahit nasa loob ng ambulansya kasi kapag umandar ay nagagalaw yung katawan niya. Nakahanap agad kami ng pagdadalhan na hospital at ipinasok na agad sa emergency room. Pinasalamatan ko yung mga team ko at sinabihan sila na nagawa na namin yung best namin na iligtas ang babae. Nailigtas namin siya. Kung ano mang mangyari sa kanya sa loob ng ospital ay hindi na namin hawak yon. Iyon ang palagi naming iniisip. Siyempre, para di rin naapektuhan kami kasi kasama yon sa trabaho. Talagang may ganong pagkakataon. Sana nga may himala at nakasurvive yung babae kasi medyo umayon ako sa kasama ko na mukhang mahirap nang makasurvive yung babae sa dami ng dugo na nawala sa kanya. Diyos na lang talaga ang bahala. Kinausap kami ng mga staff doon at pinapirmahan din. Pagkatapos ay nagpaalam muna ako sa mga kasama ko na mag-CR lang saglit. Pagkatapos mag-CR ay pabalik na ako sa ER para makibalita doon sa dinala namin. Pero laking gulat ko na sa pintuan ng ER, biglang lumabas yung babaeng kanina lang ay nirescue namin. Nakakalakad na siya na parang walang nangyari. Ang nakakapagtaka, wala rin kahit anong bahid ng dugo ang katawan niya. Sa isip-isip ko, anong nangyari? Nakasalubong ko yung babae at nagkatinginan pa kami. Nakita ko siyang ngumiti sa akin at yumuko ng bahagya. Sa kanilampasan lang ako ng paglalakad. Naistatwa po ako sa harap ng ER. Di ako makapaniwala kung ano yung nakita ko. Imposible naman kasi na ilang minuto lang ay makaka-recover yung babae ng ganun kabilis at wala man lang pinsala sa katawan. Lumabas yung isa kong kasama at tinawag ako. Nakita ko yung mukha niya na parang shock. Lumapit ako at bago ko pa man maikwento na nakita ko yung babaeng nirescue namin, ay inunahan na nila ako. Patay na yung nirescue natin. 2 minuto ng patay habang andun ako sa CR. Gulat na gulat po ako. Samantalang nakita ko lang siya kanina, palabas ng ER. Natulala ako at tinatanong nila ako na
okay lang daw ba ako. Tumango lang ako. Nung pabalik na kami sa amin, habang nasa biyahe, naikwento ko sa kanila yung nakita ko. Mukha daw nakaluluwa ng nirescue namin yung nakita ko. At base sa nakita ko, mukha naman palang payapang umalis ang babae. Iyon na lamang ang iniisip ko. Hanggang dito na lang po at sa susunod ko na lang po ibabahagi yung ibang karanasan ko. Salamat po.